Magandang umaga po. Okay. 1, 2, 3. Magandang umaga po. Loreto Bisoriano po. Ang convener ng Recruitment Industry Crisis Coordinating Council. Nung sumiklap po yung kaguluhan sa Middle East noong February 28, ay naisip namin na mag-consolidate ang lahat ng mga organisasyon na namumuno sa land-based recruitment license recruitment sector. At alam niyo po kasi mayroon kami mahigit na 20 asosasyon o organisasyon na namamahala po nito. At narapat lamang na magkaisa kami para makatulong kami sa gobyerno kung paano malocate, ma-identify kung sino sa mga na-deploy namin ang nangailangan ng tulong. At magkaroon din kami ng pang-diretsuhan na programa para malaman namin kung sino-sino yung mga workers namin na after the crisis ay magkaroon pa ng panawagan ng assistance. At ito ay real-time, exact allocation, at nagkaroon kami ng kasunduan sa isang technology company, ang Integra. At ito po yung aming nagawa. Ito po ay more than 10 days. So dito po makikita nyo sa mapa, live po yan, ay makikita nyo yung green, ito po yung mga OFW na na-deploy namin na sinasabi na wala po kaming problema. Yung naman pong orange, dati red yan, ang sabi nila ay namumblema sila noon, na gusto nilang magpa-repatriate ngayon, dahil na-actionan na sila ng mga ahensya na nag-deploy sa kanila, ngayon ay nasa monitoring na sila, at iba naman ay nagsabi na safe na po kami. So, at the moment na na-actionan po sila at satisfied sila sa action na ginawa ng kailang agency na nag-deploy, na convert po ng green yung condition live sa mapa po. Mr. Lito, ilang OFWs apektado? May data kayo doon? Sa ngayon po, kasi nag-umpisa pa lang po kami na around 10, more than 10 days, ay meron po kaming yung mga nag-check-in na wala silang problema ay 233 out of 10 po yung nangailangan ng tulong. Dahil na-action na po ng mga agencies, 0 na po yung nakapending na kailangan na magpa-repatriate. Dati po, ang panawagan nila ay repatriate mo na po kami kasi naririnig namin may mga bumbang sumasabog malapit sa amin. So, nung napaliwanag namin sa kanila, ay dahil job preservation ang una naming adikain sa aming recruitment industry, ay napaliwanag namin na yung condition at nagbago at gusto nilang manatili pa rin sa kanilang mga employer. So, para malaman namin, ganyan po yung sistema. It's a very simple way na sila mag-check-in. Gamit nila yung kanilang cellphone. Walang username, walang password. Gamitin lang yung mga email address nila at mag-check-in, mag-click sila para sa privacy requirement, and then lalabas na po yung location nila at magsasabi na sila kung anong kondisyon na nararamdaman nila sa location nila. So makikita rin na namin, pupunta na po sa map, i-go back to the map. So kami ang RICC o yung grupo po namin, meron kami po map, nakikita namin po yan. Bawat ahensya po na nakasubscribe na sa system, meron din sariling map na ganyan. Siya po nakikita niya lahat ng mga pangalan ng mga workers na deploy niya na na-enroll na niya sa system. Ngayon, ganyan po ang itsura po niya. Kung tumingin po tayo, hindi lang namin pinipakita yung pangalan for privacy. Pwede natin i-zoom. So kung gusto natin alamin kung nasaan siya, kaya po natin ma-locate siya exactly where she is noong siya ay nag-check-in. At kung sabihin namin mayroon kaming rescue, pupunta po dyan ng WO, can you please check in kasi pupunta na po siya dyan. Pag nag-check-in siya, malalaman namin eksakto na location niya. And if he is moving, pwede siya mag-check-in as the team of the government come in or lumapit sa kanya. Ganyan po yung mga location nila. Ito, mga safe po sila at the time of check-in. We can zoom in at nilalabas po yung pangalan niya, makikita po natin anong position niya, sinong agency nag-deploy sa kanya, ano yung pangalan ng employer niya, the moment na inilapit natin. Kaya lang, because of privacy, we cannot show you exact details
ng bawat isa sa kanila. But sa case po ng agency, dahil deploy niya yon, makikita niya po yung kung tama sa record nila na siya nga po yung deploy nila at yung pati yung date ng departure niya, number ng UEC niya ay lalabas po. Ngayon, kapag sakaling mayroong request for repatriation, gusto namin malaman kung anong pinakamalapit na MW, can you click please? Lalabas po yung location ng pinakamalapit po na opisina ng ating gobyerno. Yung kulay blue po ay location po ng mga opisina ng Migrant Workers Office. Sa isang buhay pa rin sa recruitment agency, gusto nyo malaman ng mga risk area. Number one na sa ngayon, i-indicate namin kung saan yung mga military bases ng US. Hindi namin po makita kung saan yung mga location ng mga US bases na maaaring ito pinupunta ng mga missiles. Yan po, kulay blue po. If there are repatriation or evacuation na nangyari or movement of our workers to safe area, pili po namin ilabas dyan yung mga location ng airport, yung mga port po ng mga ships, or even locations ng mga live na locations ng mga hospitals, the nearest hospitals, pili po. At sa ngayon po, hindi namin ilagay muna. But in case may in cooperation with DMW, we can do that. Now details. So, mayroon pong analytics yung system. So, makita niyo po, nandiyan yung, there are 7 industry associations na nagpa-participate po dyan. We have, sa ngayon, 14 na recruitment agency. And malaman namin kung nasaan yung location ng mga tao. At as of now, 5,000 po yung monitor ng mga ahensya na yun. And if there are 100,000 or even 200,000, kaya po ng system, even 1 million data na i-monitor. Kung ganyan po itsura niya, we can check. Ang isang agency na pinakamaraming nag-check-in na safe sila ay Mega Manpower Corporation. Ang check namin, ang Mega Manpower po kasi ang dideploy niya yung mga nurses papunta sa mga military hospital. And they say we are safe. Despite the fact that we are in military hospital, we are safe. Thank you for monitoring us. Kamita niya ang messages po nila. Can you say isang example na humingi ng tulong na nakunan po natin? Ito po yung pinukwento nyo kanina sa mga mapa ay real-time ano. Real time po. So sa ngayon po meron mong kumukon. Kung sakali may kumukunta dyan, lumalabas po dyan. Kung safe siya or nangailangan ng tulong, lalabas po dun sa tracking sa taas. Madadagdag po yung number sila, number ng safe, number ng may pangailangan ng tulong. So we are going to put a screen, a TV sa situation room ng DMW. Pumayag po sa Secretary Hans na magkaya kami ng ganitong monitoring sa DMW para makita nila yung nangyayari. Real time no? Real time. Real time. Ano po yung immediate assistance or immediate na concern na hinihilit po sa inyo? Kalamitan po repatriation. Yung unang mga salmo nang binuksan naman yung system. Kasi pag yung agency po nag-deploy, ito po yung mga nag-deploy ko. So siya mismo, individual yung agency. Papadala niya yung mga workers na deploy niya, yung pinaka-current niya. Dahil ilagay niya yung email address ng mga worker na deploy niya. Automatic po kasi yung system, magpapadala ng automatic na message niya. You can check in and tell us what's happening to you. Automatic po. Sa lahat po, kung nag-upload siya ng 1,000 o 100, makakatanggap po ng notice from the system na pwede na po siyang mag-check-in using his or her email at malaman na ng system kung nasaan siya at anong problema niya. Now, may mga, nung unang salvo may pito kagad. Nagsabi, kailan po namin ang maripatrade, natatakot po kami. Agad po namin yon ay yung agency na nag-deploy kasi nalaman niya na may ganoon ay agad-agaran siyang tumawag sa yung agency na kausap na doon at sa kanyang employer. Naka-chat in yung worker at in 2 or 3 days nagbago at sabi ng worker okay na po ako. Kaya makita niyo po, mawawala po sa red, napunta na siya sa orange. Ibig sabihin pag orange po ay in process. Hanggang sasabihin niya na safe na po ako, feeling ko okay na po ako, mawawala naman siya sa orange, pupunta na siya sa green. Okay, we are now opening the floor sa mga questions po ninyo from the media.
before that, i-ano natin na si Dana Sandoval, spokesperson ng immigration. Yung first question ko lang, si Atong Ang, ano bang talaga yung status niya? Nakalabas ba ng Pilipinas o nandito pa? Good morning. Una po, magandang umaga sa ating po Panginoon. And of course, sa lahat po ng ating mga kaibigan sa media that are here, joining us in this forum, in behalf of Commissioner Piado, magandang umaga po sa inyo. For ako po, doon sa ating records, nakita po natin ang National Base and Travel, and natulog po po itong issue about the business. So, sa record po natin, nakita po natin that he's still in the country. Kung yan yung kung dumaan siya sa regular, no? What if gumamit ng private plane o private yacht, hindi niya naman mamonitor yun? Kapag mga privado naman po na aeroplano, meron pa rin po inspection of immigration na nagbibigay po ng clearance yung other government. Bago Po balik na rin. So, we are informed kung may tao doon po sila. Yung mga ano naman po, yung tinuturo nila na factor. Hello, ay there po. Yung sinasabi naman din po na backdoor, na possibility, hindi po natin maalis that it's always a possibility. But ito naman po ay tinututukan ng mga local government units at saka mga local law enforcement agencies doon sa area. And kapag meron po silang na-encounter na individual that is attempting to illegally cross the border, ay pinagbibigay alam po nila sa immigration para ma-verify din yung identity ng mga tao yun. So far po wala pa po tayong nakukuha coordination sa atin from those deployed doon sa southern areas of the Philippines na attempt na lumabas po ito. Matanong lang po, si Saldico, kumusta naman po ang update po yun? Kumusta po ang update po natin kay Saldico? Nasaan po ba talaga siya ngayon? O ano po ang latest na update po regarding Saldico? He is still out of the country po mula nung panahon na umalis po siya. Yung monitoring po ng kanyang travel falls under the Department of Foreign Affairs na siya pong agency that is tasked to monitor movement of people outside the Philippines. And of course, yung ating law enforcement, kasi meron po siyang mga kinakaharap na investigation. Ang BI po tumutulong on the back end of the investigation to contact our colleagues, yung ating mga other counterparts sa ibang bansa to get intelligence information. At siya naman pong binabato natin sa Department of Justice. So wala pa pong movement dyan sa investigation na yan on the part of the immigration. But siguro mas marami pong maisasagot yung Department of Foreign Affairs and yung ating kapulisan. Ano ko na rin ito lumabas to sa column ni Mr. Vito Banayo sa Manila Standard. Currently, visa-free na tayo sa Taiwan. May pumasok ng 3 Taiwanese, bisita ng isang dentista. Nakalusot yung isa, yung dalawa hinul. Then, hiningan daw ng 50K each. Then, okay na. Nung nalaman na ito atlo, hiningan na 50K. Para saan daw yung 50K? Yun yung tatanong natin kayo. Dahil visa-free, di ba? Visa-free na. So wala dapat babayaran na gano'n. Visa-free natin. Pero, napamahal pa. 50,000 each. Na-receive niyo na itong report na to. Yes po, nabasa po natin doon sa column and immediately po sabi si Commissioner Viado na magsagawa po ng investigasyon doon sa pangyayari po na yon because this is not something that the management tolerates. Tayo po nakapagkaso na, nakapagpatanggal na po ng napakaraming mga empleyado that are involved in unscrupulous activities pero meron po talagang matitigas ang ulo na gumagawa po ng mga kalokohan. So the difference now is the management is acting on such kinds of reports and we're making sure po na kumakaharap sila sa appropriate na mga kaso. So yun po ang tinitingnan natin ngayon kung kailan po nangyari ito, yung mga detalye po para ma-identify natin yung mga individuals po na kinakailangan po natin makasama.
Raymond. I'm Lito Banayo of the Manila Standard. I was very happy when, after my column was published, Commissioner Viado wrote a letter to the desk, to the editor, which was sent to me Thursday night, Thursday last week. Friday morning, I responded to the email address given to me, which was apparently yours, Dana Sandoval at Immigration, etc. Friday morning for last week. There was no response the whole day. Tuesday, I followed up with another email. There was again no response. Wednesday, the Taiwanese government called me up to ask for details. For your information, Taiwanese media contacted me on Friday, but I gave absolutely no details kasi that's internal to our government. Hindi naman para pakialaman nila yung trabaho ng Bureau of Immigration. So I'm wondering, because I offered through the email that I sent the Bureau of Immigration photographs of your employees. All the details that were forwarded to me by the Taiwanese employer of these people who were apprehended and profiled by your personnel in the NAIA 3 yata yun, if I'm not mistaken. So, now you're telling us na nag-iimbestiga pa kayo. But I could have helped in the investigation because I have a picture of at least one of them, one of the immigration personnel. And all the things that were forwarded to me by the victims. Yes, Sir Lito, thank you very much po. I think I would apologize because that was my shortcoming. I'm not the one who's personally checking my email, so I would verify po kung may natanggap na dun sa email address. So I apologize for that, for not being able to check the email on time. But we would really, really appreciate po the information that you have so we can listen or use this to continue the investigation because now we still have a general picture. But as you say po, you have photos or further information on as to the identity of the individual involved. We would really, really appreciate that, and we hope we could get it today, maybe. Are you on Viber? Yes, I am. The number that was given to me is on Viber. Yes. I can send that to you. Yes, please. Thank you very much. We would really appreciate it. Thank you. Thank you, sir. Ma'am, ano update natin sa dalawang Chinese branch? May update ba tayo? Nahawak ka? Which one, sir? Kasi medyo marami tayong nahuli na Chinese spies. Lately, meron po tayong recent na napareport na isang Chinese spy. The name escapes me. Siya ay suspected Chinese spy pero wala pong current local cases here in the Philippines. There are still a handful that is in our facility na kinukonsider po na may possible espionage activities. But we still need to verify with local law enforcement kung sila po ay for deportation na or if there is anything na ito-charge po sa kanila dito sa Pilipinas. Mr. Soriano, dito sa yes po. Mr. Soriano, excuse me. Sir, I'd like to ask po, how many Filipinos pa po ba, based from your data na nakalagay po sa system ninyo, ang nandun pa rin po sa Middle East countries sa mga panahon na ito? How many Filipinos are still in the Middle East as of this time, according to the data na nasa system? Well, as you have seen, konti ba actually based sa deployed namin, ang total na napaalis ng land-based sector last year is about 375,000 land-based po yun. Kaya sa area na mayroong level 2, ito yung sa both countries, is around probably nasa 100,000 plus year. Ang nakachikin na sa amin is about 5,000. Ginawa po kasi namin na nagkaroon ng due fencing. Pwede lang mag-visit sa amin yung covered ng mayroong restriction as declared by PFA. So yung mga area na safe naman, hindi siya makapag-message sa amin. So
So far, majority po, nakita nyo, halos 10 lang yung nag-message na may problema sila at action na namin kagad. Within our sector, na-action na ng mga agency na nag-deploy sa kanila. Kasi kung hindi namin kaya yung action, kailangan na ng gobyerno, mayroong agreement na sa gobyerno, i-pass po namin sa kanila, and then mag-action mismo na yung situation center, yung call center po ng DMW. So far, we were able to act accordingly within our means sa recruitment agency. Is there any possibility na makapag-deport po kayo, makapag-deploy kayo ng mga OFWs at this immediate times ngayon? With respect to deployment, sumusunod po kami sa itutuloy ng DMW at ng DFA. Kung restricted, ay hindi po pwede. Kaya lifted na po yung level 2. So, pwede na po, may mga lugar na po na pwede kami mag-deploy based sa available na flights. Including Mid East? Sa Middle East po. Okay. Actually, ang Saudi Arabia, despite the fact na nanalagay sa level 2, ay mayroon yung area nila na may mga flight na selected ang Saudi Airlines like Jeddah. So nakapagpalis po kami ng mga workers namin during the crisis situation. But not much. Thank you. Sir, yung po mga OFW natin na nasa critical areas ngayon, ano ho yung hahanapin nila sa online o dyan sa internet para po makapag-check-in o maka-enroll o makapasok po dyan sa inyong system, sa platform? Meron Ano po yung yung una-una pong hahanapin nila para po dyan? yung URL po. Yun po yung ofwsafe.com. Yun po, ang hanapin nila. Pag-click niya yan, tatanungin po kami ng email address. Pag nilagay yung email address, magpapadala po ng OTP, one-time password sa kanyang email. Pag in-type niya dun sa yung OTP niya, actually malaman niya kagad kung saan siya. At pili niya magsabi ngayon kung anong kailangan niya. Hindi niya sabihin, dahil safe po ako, o kaya anumang message na gusto niya iparating, ay pili niya type to, ganun kahaba, kaya kung tanggapin na aming system. Gano'ng karami po ang nag-monitor po sa grupo ng ninyo para po mabilis po makapag-reply sa mga OFW? Sa ngayon, ang nag-check-in na po ay 243 out of 5,000. But as we move on, kasi ito po, dire-diretso na po, mas nag-level, tinanggal na po yung restriction or yung daily condition. Ito na po yung gagamitin namin para matugunan namin. Alam niyo po ba, ng instruction po ng DMW, nasa regulasyon po, na kailangan, lalo na ng household service workers, pag yun deploy po yun, every week kailangan namin mag-check-in yung mga workers namin. Malaman namin kung anong kalagayan nila, pa departure, pag-alis nila dito. And then every month, dapat malaman namin kung ano yung condition nila. And it's the best way for us to find out kung anong condition nila. Kasi mag-click lang sila. At sabi nila, I'm safe, may problema ako, hindi ako nagkidera yung employer ko. We can easily find out yung problema nila. And all other sectors, maski mga skilled, professional, nurses, malaman namin kung anong kalagayan nila. So during the time na normal na po, this is the best method wherein magampanan namin yung nakalagay sa mga regulasyon ng DMW na makapag-report kami sa any significant event na nangyayari sa mga kontrata nila at may report sa amin at may report din namin sa DMW. Gano'n po kabilis po ang response? Kung halimbawa na-receive kayo ngayon ng information na halimbawa yung OFW, delikado, gano'n kabilis po? Kanina po ginagawa ng isang recruitment agency po ay tumatawag kagad dun sa employer kung direct yung relasyon nila sa employer. Kung meron naman mga makita na foreign recruitment agency, yung una pong katawanan ng foreign recruitment agency para tawagan yung employer at makausap yung worker o kaya sa pamilya para ma-summarize yung nature ng problema. Kasi kung minsan bawal kung tumawag kayo sa worker direkta dahil ng kondisyon ng employer sa mga household service workers. So we are very sensitive also sa kondisyon po ng ating mga household service workers. Hindi man mas maraming mga karatingan. But dito po natamahan natin na mabilis po in 3 days na aksyonan. Okay, 3 days na aksyonan. Yung mga hilahin ng mga workers. Kasi live po eh. Nakita namin, kami naman sa RICC, mayroon kami sarili control center na pwede na sabihin sa agency
mag 2 hours na o 3 hours na yung call ng workers na deploy mo, kulang pa yung actions. So tinutulungan po namin yung mga member agency through their association or direct kami sa agency na deploy. Based sa tracking namin sa RICC o yung center, nakikita namin nakikita yung lista ng workers nila na meron ka 2 hours na, 3 hours na. May agent po kami kung how fast we can respond to it. Sa Bureau of Immigration, Ms. Dana Sandoval. Ma'am, tanong ko lang po, kasi mayroon po, araw-araw po, mayroon po mga na-offload na OFW dahil nabibiktima ng illegal recruitment agency. Ngayon, meron po kayong na-identify ng mga recruitment agencies na involved dito sa human trafficking. Ano po ba ang steps para ma-stop na itong Thank you po. Yes, marami po yan. Daily talaga yan, namin na-intercept ang ating mga officers sa paliparan na mga victims of human trafficking. Dalawa yan na parang types na nakikita natin sa mga umalis sa paliparan. May ilan po na umaalis ng mga turista that are being illegally recruited by yung mga namimit nila on social media, online, or mga nirecruit sila sa tabi-tabi. Meron naman po na magilan-ilan na doon sa deployment nila, doon sa as OFW, may discrepancy and it still falls under illegal recruitment. So yes po, we have identified a handful of agencies that are involved in such practices. Yung mag-fill up ka ng job order ng isa, pero gamit yung job order na isa pero iba talaga yung trabaho pupuntahan. Yun yung parang mga iniikutan nila para makaalis lang ng bansa. It's still considered illegal recruitment. So what we do po as a member of the Interagency Council Against Trafficking, ito po ay pino-forward namin sa IACAT and sa Department of Migrant Workers. Ang Department of Migrant Workers naman po ang nagte-take action against the recruitment agency na makita na merong ganitong mga illegal practices. Kung ang naman po ang recruiter ay hindi legal entity na nag-ooperate, halimbawa yung mga recruiter on social media, IACAT din naman forwards it to the NBI para ma-locate at makasuhan po yung recruiter na yun. So dalawang track po siya, kumbaga, for those who are legal entities, Department of Migrant Workers, for those na mga illegal recruiters, the NBI, and then the DOJ for filing of cases. Good morning po. Nori Benevent po from Land-Based Human Resources Company. Interim Vice President for Operations. I'm representing the President of UPAC. Okay. So, dalawang tanong po sa inyo sa kay Ma'am Colette. Sir, doon sa RICC nyo, I noticed on your Facebook page, bago lang siya, March and start, no? So, this is in response to the ongoing crisis. So, is this in partner with the MW's Kamusta Kabayan? Kasi meron pong silang call center doon, no? Kamusta Kabayan. Aware po ba ang Kamusta Kabayan na meron lang tayong available na system where we can track na other than recruiting agencies. Kasi, kung tutusin po, yung contract duration ng ating worker, responsible pa rin ng agency. Tama po ba? Kasi quarterly, we're reporting to DMW sila. So, malaking tulong po sa atin to, sa recruiting agency. Malaking tulong po ito sa DMW in terms of promoting it. Hindi dapat tayo lang ang responsible. Dapat DMW yan. So, I suggest na i-promote natin ito sa Kamusta Kabayan. Para makita nyo ngayon, 5,000 lang eh. We were looking at 1.1 million OFWs. So, a fraction lang to. Konti pa lang siya. Pero magandang tulong to. Ngayon, tanong ko naman, ongoing ba to o per crisis basis lang? Lalong lalaki po yan during peaceful time. Actually po, mayroon po tayong direktiba, ang ating sekretaryo DMW,
na kapag may mga problema yung mga nag-check-in dyan na hindi kaya resolve ng agency, automatic na ipo-forward namin sa situation room ng DMW. Ito po yung pamagitan ng pamahalaan ng Director Charles Tabu na dating OFW. At ang ginawa na niya yung Director Charles Tabu, nag-assign ng 5 call center agent ng sa kabayan para sa RICC. Kung sakaling may problema, nakita naman nyo kanina, mayroong umabot sa 10 yung nangailangan ng tulong. Sa atin pa lang, nasolve na natin eh. Wala pa kami na i-forward sa kanila. Kung sakali man, mayroong hindi natin masolve, meron po tayong working arrangement sa DMW at saka sa Kumusta Kabayan na i-forward sa kanila para tawagan kung sakaling hindi natin matawagan yung worker o yung employer. So we have a good working relationship with DMW at mag-expand po yun yung working relationship na po yan. So, ang second question ko naman, this will be rolled out doon sa mga member agencies. Kasi kami, ngayon lang kami naging aware na meron palang OFW safe. And we want to promote this to our workers deployed. No? So, sa ngayon, wala pa yung listahan ng land base doon sa ano sa... Yes, hinahanap ko si Mr. Nasino to start talking to us. Kaya nga po, ako po yung representative ni Mr. Nasino for this purpose. So, is this a fee-based o libre po ito? Tanong ko lang po yan. Subscription-based ba ito? Babayaran ng recruitment agency pag pagiging member or after? Subscription-based po ito para magaling na nakapagpatisipate ng mga tayo. Okay. Ma'am, thank you very much po, Mr. Soriano. Ma'am, ito naman po yung tanong ko. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa OFW yung, I don't know what you call it, yung machine. Okay? Tatlo na lang po ang dahilan niya kung ba't siya mapupunta sa immigration officer. Una-una is, pag hindi nag-match yung kanya e-travel sa OEC. May mali doon sa paggawa niya, no? Pangalawa is, may kapangalan siya. Alright? Yung kapangalan niya may record sa FBI. So, pupunta siya face-to-face sa immigration officer. And then yung pangatlo is, dati siya offloaded siya. Alright, so, ang tanong ko lang po, nakikita ko po yan sa may NAIA 3. Open na rin po ba yan sa NAIA 1? Sa OFWs? Magkakaroon din po. So, Kanta na sana ako. So, ano po, magkakaroon din po. Actually, ang target po natin, hindi lang sa NAIA, pati po lahat ng international airports. So, nag-start na rin po tayo ng procurement for the electronic gates for all international airports. And priority po natin talaga na gumamit dyan yung ating mga kababayan OFWs in both arrival and departure. Kung maalala niyo po nung unang panahon, nung kapanahonan ko sa airport, habang pila, at saka ang dami nilang hawak na papel. Yung puro papel-papel noon. Ngayon po, yan po ang gusto natin, seamless transition na electronic and I'm happy to hear po from you na talagang nagagamit po ito ng ating mga kababayan and kumbaga, that's really the goal na magamit po ito and to ease the burden nung pag in and out nila po sa airport for them to be able to spend more time with their families. Okay, ma'am. Ito naman yung tanong doon. Sinasabi nyo, electronic na siya. Alright. Kailangan pa ba niya, other than the passport, okay? Other than the OEC, and other than the e-travel, kailangan pa ba niya magdala ng kanyang kontrata? Kasama na po yan dun sa OEC yung pagkuha nila ng Overseas Employment Certificate. Na po yan. Kasi yun nga po yung concept natin doon na integrated na sa system yung kanilang lahat ng documents na kanilang dala-dala. Okay, ito naman po yung naging na-obserbahan ko. Kasi ako po yung deploying officer nila eh. Ako yung last person they talk in terms of this. Ito naman ang naging concern. Okay na tayo sa immigration. Passport lang. Tatapat nila doon sa EE gate. The problem there is that yung itong airlines companies, some of the check-in counters, nagmimisto lang immigration. So other than asking for the ticket nila, passport, hinihingi na rin ng OEC. Of course, hindi may OEC kasi may refund, no? Pero yung kontrata hinihingi. So paano natin dapat malaman din po kasi nagiging concern namin yan, lalo na sa Gulf Air.
Ayan, malaking reklamo ko dyan sa Gulf Air hinihingi yung ng contract, especially visa checker nila. Tama po ba yun? Hindi ko po masagot kung ano yung mga polisiya ng mga airlines, pero for check-in, usually yan talagang passport lang kung you're checking in, and your visa pag nag-check-in ka. So that's my knowledge and the general knowledge for checking in. Siguro sa mga pagpupulong po natin with the Airline Operators Council, i-raise po namin yung nabanggit ninyo para at least may awareness sila. Although hindi naman po directly with the immigration, but of course because of this forum, nakuha natin itong concern na ito. And we really just want the best for yung mga kababayan po nating OFW. Sayang naman po, wala na silang pinipandan sa immigration. Sa ibang mga areas pa pala, ang dami pa nilang kailangang papel-papel. Ang ayaw po natin talaga ngayon, yung madaming papel-papel na hinahawakan. Kasi it's just prone for forgery, yung pinipeke, yung mga certificate na ganyan. Mas madali pang mawala, mahirapan pa yung mga kababayan natin. So, mas mahirap pa with all those papers. So, ang gusto po natin, online and seamless. So, definitely po, i-raise po natin yan sa Airline Operators Council sa next meeting. Thank you po. Hello po. Hello. Abante ka po. Hello. Hello ma'am, from Ched Gatchalian from Billionaire's Channel. The question ko po, how do we monitor ngayon or protect yung mga borders po natin? Given na di ba may mga trafficking victims na doon dinadaan po sa mga backdoor po tinatawag. And sinasabi na even si Atong Ang daw ay possibly doon nilabas. So right now, ano po ba yung mga changes kumbaga sa pagbabantay natin sa mga? Hello, lobat na po tayo. Actually, it's a real threat, itong backdoor na ito na tinuturing. Kasi marami doon sa mga repatriates recently that have been trafficked to work in the scam hubs sa ibang bansa, Thailand, Myanmar, Cambodia. Marami po sa kanila ay umalis via backdoor. Nagbabangga, small boat, big boat, small boat, hanggang sa from Malaysia, they will tawid-tawid na to different countries. So it's real. Matagal na rin po namin sinasabi ito. At we're happy now na napansin na po itong problema na ito. And the government is taking action because this area is not covered by immigration. Kasi ito hindi ito mga formal na lugar kung saan aalis. Hindi ito port. Hindi ito legal ports. Yan ay mga likod bahay lang nila. Talagang Bay Area lang talaga. Doon sa southern area. There's even also one in Palawan. Yung mga kinoconsider na illegal migration corridor. Palawan, saka dalawa sa Mindanao. Ngayon po, nagkakaroon na ng mahigpit na pagbabantay ang ating local government units doon, ang Coast Guard, and yung kapulisan. Kasi nagkaroon po ng pag-aaral ang Interagency Council Against Trafficking dito. They really went to those kinoconsider natin na hotspots, mga illegal migration corridor, to see personally itong mga tinuturing na mga backdoor. And they gave recommendations in their study kung ano yung mga agency that need to step up. And we're thankful kasi we have been receiving verification requests, information from police there. Kapag may nahuhuli po sila ng mga illegal border crossers, there was one time parang 3 Chinese nationals na overstaying, nag-a-attempt lumabas. So they informed us and we were able to make the necessary arrest doon sa mga foreign nationals na yun. So we think the coordination is working and it has improved a lot since before. So, safe to say naman ma'am na talagang mas naging tight yung security sa mga borders kasi parang meron yatang press release ang immigration recently regarding din sa same na may trafficking victims daw na na-repatriate. Marami pa rin po na nare-repatriate. But I'd like to believe so na yung mga local government units po natin doon and local police have been
making steps to ensure na mahigpitan po yung pagbabantay doon. Given nga na marami na po silang nire-refer sa atin ng mga individual, it shows na merong talagang mas mahigpit na pagbabantay doon. Thank you. At may tanong ko lang, yung po mga backdoor na yan, private properties po ba yun? Hello. Usually po niyan talagang either private property or yung mga open spaces lang doon sa areas na yon. So iba-iba po. But since pulo-pulo po tayo, talagang expanse yan. A lot of them are private. A lot of them are just open areas. Hindi po sila mga formal na mga daungan or ports. Karaniwan po yan, doon sa naikwento sa atin ng isang biktima, may inaantay sila na window ng oras kung saan may medyo madilim na, alanganin na yung hindi mo na siya makikita masyado. Kaya doon sila mag-a-attempt pumuslit kung kailan medyo takip silim na hindi na sila nakikita. So ganun po yung ginagawa. And people there, ayon po sa kwento ng mga nabiktima, parang hindi aware din yung ibang mga tao dahil tinatago daw sila sa isang bahay. Bawal kayong umalis, bawal kayong lumabas, bawal kayong makipag-usap sa kahit sino outside that house. Parang naka-quarantine sila until the time is perfect for them to ride a boat palabas po. So yun po yung kwento sa atin ng isang So, biktima. posible po na kung ito ay private property, pwedeng yung itong sindikato na yan, binabayaran yan itong property. Definitely po. Siguro, Malaking halaga. Malaki po yung halaga at sigurado po yan na may mga ganyan pong sindikato. Because we've seen the product of these syndicates na yung mga nare-repatriate po natin na kababayan na nabiktima na at hindi na sumweldo ng tama, napugbog, sinaktan, inabuso sa ibang bansa na dumaan po dito sa mga illegal migration corridors na ito. Any more questions? From Dana, follow-up lang. Doon sa mga spy, mga Chinese spy na nahuli natin last year, ano ang sitwasyon nila? Ilan pa yung hawak po ninyo? At lahat ba sila for deportation? Yan po ay i-verify natin. Wala lang ako nung figures right now. Pero meron tayong, yung nabanggit ko kanina, may isa po na na-deport na because wala po siyang pending cases dito sa Pilipinas. And upon verification po with the authorities, they will not be filing any other cases against him. But the rest po are still with us. There is one po, yung biggest natin so far, si Joseph C. Siya po ay isang big businessman. Ngayon po gumugulong yung kaso niya because naglabas po ang CA, ang Court of Appeals ng writ of habeas corpus na i-release po siya. But we are taking steps to elevate this po through the help of the OSG dahil buo po ang paniniwala ng Bureau of Immigration that this is a clear-cut case. Recently po nakatanggap din po tayo ng certification from the NBI na nagsasabi po na yung fingerprints ni Chen Zhongzhen, which is a Chinese national, perfectly matches the fingerprints of Joseph C., which is who is a Filipino, allegedly a Filipino national. So it's a big it's a big thing for us, and dun po sa pag-usad po ng kaso ito. Aside doon, ma'am, meron pang ibang Chinese na nahuli natin na connected sa espionage activity na napalaya. Marami pa po na nandoon sa ating facility. But with the filing of local cases po, that one I have to check. Ilan ho sila sa ninyo, bilang ninyo? Top of mind, siguro at least pang 6 ang nandun sa facility natin. Thank you. Yes po. Yung si Joseph C. po, dun sa investigation natin, allegedly, it's a late registration modus, very similar dun sa Alice Guo case. And then, able to get all the documents
stating that he is a Filipino. So ongoing po yung kaso about it. Any more questions? No more? Last question ko na lang. So, doon sa mabalik ko tayo sa private property na ginagamit na backdoor, meron na kayo na-identify or posible bang nakakasuhan nyo yun or ano po ba ginagawa nyo? Sa amin po yung determination ng case, but the case build-up po is done by NBI and the filing is done by Department of Justice. Meron po na mga nakasuhan na with regards to trafficking, yung recruitment nila na yung magdadala doon tapos aalis. Marami po doon, mga online yung recruitment eh. Yung mga dumadaan sa backdoor, puro mga online yan. Sa mga Facebook groups, parang Pogo Hiring Abroad, yun yung mga title. Yun po ang ginagamit. And then, doon sa recent na nabasa ko po, actually, wala siyang kamalay-malay na backdoor pala yung dadaanan niya. She was in, she believed that aeroplano po, yun pala aeroplano pa Zamboanga. Tapos biglang bangka. Wala na siyang magawa because she was already being threatened na bayad na to, na nakakasala lahat. Babayaran mo to lahat kapag hindi ka tumuloy sa pag-alis. So yun po yung nangyayari. Nata-threaten yung mga kababayan natin because of that. That's why we are appealing din to sa mga kababayan natin na wag po pumatol sa mga ganitong offers kasi ang ganda po talaga ng offer. Kung ako walang alam na detalye ng mga ganito, maiengganyo ka din kasi ang laki-laki po ng sweldo nila. Walang kailangan anything, passport lang. But the thing is, ganito po yung mga naririnig natin kwento, hindi po maganda. Siguro last word na lang kay Sir Lito regarding the RICC. Paano po ulit makaka-enroll or check-in ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga OFWs, na posibleng maisama dito sa mga distressed areas. Okay, of course, we encourage the other licensed recruitment agency to participate, join, enroll, subscribe dito po sa OFWSafe.com under RICC. At saka yung mga OFW, maski na hindi pa naka-enroll yung mga agency nila, pwede silang mag-message po sa amin at matutulungan namin kung sila ay may problema o gusto na may parating sa kanilang mga pamilya na safe sila, ay pwede po, pati na rin po yung mga undocumented, kung may problema sila, pwede rin sila mag-check-in dito. At kung may gusto na iparating sa gobyerno, tutulungan po namin sila at i-forward namin sa DMW kung ano man po yung kailangan nilang tulong or assistance mula sa MWO na malapit sa kailangan nila or gateway kung wala mang MWO. Okay, since wala na po tayong mga tanong from the floor, maraming salamat po muli. Mr. Lito Soriano, President of E-Recruitment Solutions Incorporated on the RICC Recruitment Industry Crisis Coordination Council. And also, we would like to thank again our sponsors, of course, ang PCSO, ang PAGCOR, at syempre ang Pamahalaang Maynila. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po.